Pirmahan mo na, Stella. O ikaw ang lalabas ng bahay na ito, o ang anak mo ang lalaking hindi natatawaging Valderrama. Nanginginig ang kamay ni Joaquin habang ibinabagsak sa mesa ang mga papel ng annulment, ngunit mas malakas ang boses ni Donna Pilar sa loob ng lumang bulwagan. At bago ka pa umartir yan, tingnan mo muna kung sino ang naaalala niya. Sa tuktok ng hagdang kahoy, dahan-dahang bumaba si Celeste, nakasuot ng puting damit, may benda pa ang noo, nakapulupot ang isang lumang rosaryo sa daliri. Namumutla siya, umiiyak, at sa harap ng buong angkan ay diretsong yumakap kay Joaquin. Ikaw lang ang natatandaan ko, sabi niya. Sumabog ang bulungan ng mga bisita. Sa tabi ng altar, bumagsak ang basong hawak ni Tala. Si Abril, na ilang taon nang hirap magsalita dahil sa trauma, biglang napasigaw, "Huwag!" Nagsisinungaling sila, at sa mismong sandaling iyon, nagdilim ang ilaw ng bahay, may sumambulat na sigaw mula sa silid ni Don Hilario at ang pinto ng kanyang lumang opisina ay kusang bumukas. Kung gusto mo ng mga kwentong tulad nito, magkomento ka kung saan ka nanonood at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Hindi nagsimula ang lahat sa sampalan o sa sigawang umalingaw-ngaw sa hapag ng mga Valderrama. Nagsimula ito sa amoy ng basang kahoy, asin at kandilang tinatangay ng bagyo sa labas ng isang maliit na kapilya sa Ginubatan, Albay. Hawak ni Maristela Vergara ang isang lumang flashlight habang inaakay ang mga buntis palabas ng evacuation room na ginawa nilang pansamantalang lying-in clinic. Midwife siya sa baryo, sanay sa dugong humahalo sa ulan, sa hiyaw ng mga inang inuunahan ng takot at sa katahimikang sumusunod kapag nalampasan na ang krisis. Noong gabing iyon, akala niya ang haharapin lang niya ay isa na namang panganganak sa gitna ng brownout. Pero dumating ang isang itim na van, humarurot sa putikan at huminto sa tapat ng kapilya. Bumaba ang isang lalaking balot ng ulan, buhat ang matandang halos hindi na humihinga. "May nurse ba rito?" "Kahit sino." "Please." Sigaw ng lalaki. Lumapit si Stella na hindi man lang nag-abala kung sino ang may dala sa pasyente. Napatigil lang siya nang tamaan ng ilaw ang mukha ng lalaki. Matalas ang panga, basa ang pilikmata, namumula ang mata sa puyat at pag-aalala. "Ano ang nangyari? Na-stroke yata ang lolo ko. Kumakain kami sa bahay ng kura tapos biglang nangisay. Sarado ang ospital sa bayan. Sabi nila, rito raw may health worker. Ako iyon," mabilis na sabi ni Stella. Ihiga siya rito. Hindi niya kilala si Joaquin Valderrama noon. Hindi niya alam na apo siya ni Don Hilario Valderrama, ang patriarkang may apelyidong gumuguhit ng respeto sa mga lumang pamilya sa San Juan, Batangas. Hindi rin niya alam na ang matandang hinihingal sa harap niya ang siyang may-ari ng isang luma at halos sagradong ancestral house na pinanghahawakan ng buong angkan. Ang alam lang niya, may pasyenteng dapat isalba. Sa loob ng kapilya, humalo ang dasal sa utos niya. Itaas ang paa. "Kuya, hawakan mo ang ulo. Ikaw, paki-flashlight dito. Huwag kang manginig." "Ako pa ang sinasabihan mong huwag manginig?" Napaawang ang labi ng lalaki sa pagitan ng kaba at pagkapikon. "Kung gusto mong mabuhay ang lolo mo, tumahimik ka muna." Sa unang pagkakataon, napangiti si Joaquin sa gitna ng panik. At sa unang pagkakataon din, may isang lalaking sanay utusan, ang ibang tao ang sumunod agad kay Stella nang walang tanong. Nailigtas nila si Don Hilario bago magbukang liwayway. Pagdating ng bangka ng rescue at ambulansiyang ipinadala mula sa bayan, lumuwag na ang paghinga ng matanda habang isinasakay siya. Hinabol ni Joaquin si Stella sa labas ng kapilya at iniabot ang kanyang jacket. Basang-basa na ang uniforme niya. "Salamat," sabi nito, simple, walang yabang. "Kung hindi dahil sa iyo, trabaho ko po." Sagot ni Stella, "Hindi lahat kayang gawin ang ginawa mo ngayong gabi." Gusto na sana niyang tumanggi, pero nakita niya ang matandang nakapikit sa stretcher. "Basta alagaan ninyo ng maayos. Mahina ang kalahating bahagi ng katawan niya. Kailangan niya ng therapy, bantay, pasensiya."
Pwede ba kitang kunin bilang private midwife at caregiver habang nagpapagaling siya? Tanong ni Joaquin. Pansamantala lang. Sagot namin ang pamasahe, tirahan, lahat. Ang unang instinct ni Stella ay tumanggi. May baryo siyang inaalagaan, may mga inang umaasa sa kanya, at may alaalang ayaw nang muling isugal sa mga pamilyang mayayaman. Ang sarili niyang ama ay minsang nagtrabaho bilang hardinero sa isang malaking bahay sa Legazpi at umuwi na may lamat ang dangal sa bawat boy na ipinangtawag sa kanya. Pero nang gabing iyon, habang pinakikiramdaman niya ang humihinang tibok ng generator at ang pagod na nakalapat sa kanyang mga buto, naalala niyang magsasara na ang klinika sa baryo dahil wala ng pondo ang LGU. Wala na ring sapat na gamot para sa mga buntis na pasyente niya. 3 buwan, sabi niya sa dulo, hanggang makalakad ulit ng maayos ang lolo mo. Ngumiti si Joaquin. Hindi alam ni Stella na ang 3 buwang iyon ang magpapabaligtad sa buhay niya. Ang bahay ng mga Valderrama sa San Juan ay para sa kanya ay parang museo na ayaw pagalawin ng panahon. Makakapal ang kahoy, mabibigat ang kurtina, laging may amoy ng lumang insenso at pinakintab na aparador. Sa gitna ng sala ay isang piano na bihirang tugtugin. Sa likod bahay ay may maliit na kapilya ng pamilya na bawat gabi ay pinagtitirik ng kandila ni Don Hilario noon bago siya ma-stroke. Nang unang pumasok si Stella roon, sumalubong sa kanya si Dona Pilar Valderrama na parang tinatasa ang presyo ng isda sa palengke. Ikaw ba ang midwife? Tanong ng matandang babae. Hindi man lang inililihis ang tingin sa tsinelas ni Stella. Opo. Marunong ka bang manahimik? Bahagyang kumunot ang noo ni Stella. Opo. Hindi kami mahilig sa mga tauhang mahilig makialam sa usapang pamilya. Hindi siya tauhan. Gusto sana niyang ituwid. Pero sa unang araw pa lang, naintindihan na niyang ang bahay na iyon ay may sariling wika ng pagmamataas. Kaya ngumiti lang siya ng manipis. Nandito po ako para alagaan si Don Hilario. Mas mabuti. Sa ilalim ng bubong na iyon, nakilala ni Stella ang iba pang anino ng angkan. Si Abril, pamangkin ni Joaquin, 15 taong gulang, tahimik, laging may sketchpad, halos hindi makatingin ng diretso sa mga tao dahil mula pagkabata ay nasaksihan niyang mamatay sa sunog ang kanyang mga magulang. Si Mateo, nakababatang kapatid ni Joaquin, isang dating seminaristang umuwi na tila galit sa lahat. Si Tia Belen na pinsan pala ngunit mas mukha pang tagapagsilbi kaysa kaanak. At si Joaquin mismo, arkitektong abala sa pagre-restore ng mga lumang simbahan pero gabi-gabing umuuwi para alalayan ang lolo sa paglakad, pakainin si Abril at tiyaking nakatutok ang nebulizer. Hindi inasahan ni Stella na makikita niya ang ganoong side ng lalaking una niyang nakilalang basang-basa sa bagyo. Madalas tahimik si Joaquin sa hapag, ngunit sa silid ni Don Hilario nagiging magaan ang boses nito. Lolo, isang subo pa. Huwag kang pasaway. At kapag ayaw uminom ng gamot ni Abril, siya ang marunong magpatawa. Kung iinom ka, papayagan kitang pagtawanan ang drawing ko. Pangit naman talaga, minsang naisulat ni Abril sa papel. Mas pangit si Mateo. Hoy! Sigaw mula sa hallway ng nakababatang kapatid at sa unang pagkakataon ay napangiti si Abril nang walang takot. Si Stella ang dahan-dahang naging tulay sa bahay. Hindi dahil pinilit niya, kundi dahil iyon ang nakasanayan niyang papel, ang maghawak ng kirot habang hinihintay itong humupa. Siya ang nagmasahe sa kamay ni Don Hilario hanggang makaya nitong igalaw ang mga daliri. Siya ang nagturo kay Abril ng mga breathing exercise kapag inaatake ng panic. Siya ang nag-remind kay Joaquin na matulog kahit 4 na oras lang. At siya rin ang naglakas loob na sabihan si Dona Pilar minsang pakainin niya man lang nang mainit ang anak niyang maghapon nang di kumakain. Napatingin sa kanya si Dona Pilar na parang may sumabog sa mesa. Pinapakialaman mo pati pagpapalaki ko sa anak ko. Hindi po, mahinang sabi ni Stella. Pero tao rin po si Sir Joaquin, nauubos din. Mula noon, mas lalong hindi siya nagustuhan ng matanda.
Hindi agad naging pag-ibig ang namagitan kina Stella at Joaquin. Nagsimula ito sa maliliit na butas sa araw-araw. Sa tasa ng kapeng tahimik na iniiwan ni Joaquin sa gilid ng notebook ni Stella kapag alam nitong pagod ang dalaga. Sa pag-aabot niya ng payong kapag may check-up si Don Hilario at umuulan. Sa paghingi niya ng opinyon sa restoration ng maliit na family chapel, sabi ni Lolo, hindi raw dapat palitan ang luma kung kaya pa raw itong iligtas. Ikaw, ano sa tingin mo? Tama siya, sagot ni Stella. Minsan hindi mo kailangang sirain ang lahat para lang gumanda ulit. Tinignan siya ni Joaquin noon na parang may gustong sagutin pero pinigilan. Mas mabilis naman nakaramdam si Abril. Sa sketchpad niya, gumuhit siya isang araw ng lalaking may salamin at babaeng may hawak na payong sa harap ng kapilya. Sa taas nito, sumulat siya ng isang salita. Bagay. Hindi kami bagay, agad na sabi ni Stella. Namumula ang pisngi. Nagkibit balikat si Abril at umalis. Pero, nang makita ni Joaquin ang drawing, hindi ito tumawa. Inipit niya lang ang papel sa dibdib at bumulong. Hindi naman siguro. Bawal umasa. Sumiklab ang tunay na pagbabago ng magpasko. Nagkaroon ng maliit na handaan ang mga Valderrama sa kabila ng kondisyon ni Don Hilario. Dumating ang ilan pang kamag-anak, kasama ang mga titang sanay manghusga sa hikaw, postura at apelyido. Sa mesa, rinig ni Stella kung paano siya ibinulungan. Siya ba ang caregiver? Akala ko, nurse. Midwife lang daw. Mabait naman si Joaquin. Baka naaawa lang. Pinili niyang hindi pumatol. Sanay siya sa tinging nagliliit, pero nang gabing iyon, muntik nang mabulunan si Abril sa buto ng hamon. Si Donna Pilar ang unang nataranta, si Mateo ang nakatunganga, at si Joaquin ang napatayo na parang pinutol ang hininga. Si Stella ang kumilos. Niyakap niya si Abril mula sa likod, ginawa ang Heimlich maneuver, at sa isang malakas na ubo ng dalagita, tumilapon ang maliit na butong nakaipit sa lalamunan. Bumagsak si Abril sa bisig ni Stella, umiiyak sa gulat. At sa harap ng buong hapag, kumapit siya sa kamay ni Stella at tumango na parang bata. Hindi salita ang pasasalamat niya, pero malinaw iyon. Si Don Hilario, na noon ay bihira ng magsalita ng diretsyo, biglang tumingala mula sa wheelchair at paos na sinabi, manatili ka rito. Napatingin ang lahat. Napasara si Donna Pilar ng panga at si Joaquin. Sa unang pagkakataon, walang takot na hinawakan ang kamay ni Stella sa harap ng pamilya. Pagkatapos ng Paskong iyon, hindi na niya natapos ang 3 buwan, naging 6, naging 9, naging 1 taon. Sumigla ang paglalakad ni Don Hilario, naging mas matatag si Abril. At si Joaquin, na una niyang kinakatakutan dahil sa uris ng mundong kinabibilangan, unti-unting naging tahanan sa paraang hindi niya hinanap pero natagpuan. Sa ilalim ng puno ng akasya sa likod ng kapilya, doon siya niligawan ni Joaquin sa pinakatahimik na paraang maaari. Hindi kita kayang yayaing mag-date sa mga sosyal na lugar, sabi nito isang gabi. Kapag nagyaya ako, tiyak haharangin ni Mama. Kapag inilihim ko naman, parang minamaliit kita. Kaya dito na lang ako magtatanong, pwede ba kitang mahalin ng hayagan kahit alam kong giyera ang kapalit? Napatawa si Stella sa kaba. Parang proposal na yan. Pwede ring sagot mo na rin. Sinampal siya ng hangin mula sa dagat ng gabing iyon. At nang tumingin siya kay Joaquin, hindi niya nakita ang apelyido, hindi ang angkan, hindi ang malaking bahay. Isang lalaking pagod na pagod sa pagiging matatag para sa lahat at sa kanya lang naglakas loob maging totoo. Oo, sabi niya, pero isang kondisyon. Anong kondisyon? Huwag mo akong ilalagay sa sitwasyong kailangan kong ipaglaban ang sarili ko mag-isa sa bahay na ito. Humigpit ang hawak ni Joaquin sa kamay niya. Hindi ko gagawin. Pinanghawakan niya iyon. At iyon din ang pangakong unang nabasag. Maliit lang ang kasal nila. Ayaw ni Donna Pilar ng enggrande. Sa totoo lang, ayaw niya ng kasal. Sa mismong umaga ng seremonya, pinatawag pa niya si Joaquin sa silid. Huling pagkakataon mo na para umatras.
hindi ka ganyan pinalaki ng pamilya mo. Ang asawa ng panganay na Valderrama dapat marunong makipag-usap sa mga may apelyido, hindi sa mga nanay na sumisigaw sa lying-in clinic. Ma, mariing sabi ni Joaquin, ang babaeng pakakasalan ko ang nagligtas sa ama mo, sa pamangkin ko at sa bahay na halos magiba sa galit natin sa isa't isa. Kung hindi mo siya kayang igalang, ako ang iniinsulto mo. Hindi nagsalita si Donna Pilar, pero mula noon ay lalong tumalim ang kanyang ngiti. 3 taon matapos ang kasal, isinilang si Tala. Nakuha ng bata ang mga mata ni Stella at ang kilay ni Joaquin. Si Don Hilario ang unang umiyak nang mabuhat ang apo sa sala. May ilaw na ulit. Paos niyang sabi. Kahit si Abril, na noon ay marunong nang bumulong ng maikling salita, tinawag si Tala na liwanag. At sa ilang sandali, naniwala si Stella na kayang suyuin ng pag-ibig ang pinakaayaw na puso. Ngunit ang mga bahay na may mahabang kasaysayan ay marunong magtago ng lamat at sa mga Valderrama, ang pinakamalalim ay laging nagsisimula sa pangalan na ayaw banggitin ni Donna Pilar sa harap ni Stella, Celeste Santillan. Una niya itong narinig sa isang di sinasadyang usapan sa kusina. Ang katulong na si Nena ay bumulong kay Belen. Buti na lang hindi na tumuloy iyon dating gusto ni Sir Joaquin. Si Celeste, aba, Reyna kung umasta. Malamang pinulbos si Ma'am Stella kung nagkataon. Nang marinig iyon ni Stella, hindi siya nagtanong agad. Pero nang gabing iyon, sa balkonahe, habang pinapatulog si Tala sa kandungan, siya mismo ang tinanong ni Joaquin. Sino si Celeste? Huminto sa paghampas ang hanging singaw mula sa duyan. May narinig lang ako. Tahimik sandali si Joaquin. May ipinakilala sa akin si Mama noon. Anak ng pamilya. Santillan. Palaban, maganda, mabango, at alam ng buong San Juan kung paano tumingin na parang pag-aari niya ang mundo. Ilang beses kaming nagkita. Akala ni Mama, bagay kami. Pero isang araw, inutusan niya si Abril na basahin ng malakas ang dasal sa handaan kahit alam niyang nanginginig ang bata. Nang nauutal si Abril, tumawa si Celeste. Doon natapos lahat. Minahal mo ba? Hindi. Sumandal siya sa dingding at marahang hinawakan ang paa ng natutulog na anak nila. Ikaw ang una kong pinili laban sa gusto ng pamilya ko. At minsan, Stella, ang pagpili pala ay hindi isang beses lang ginagawa. Araw-araw pala iyon. Natahimik si Stella. Gustong-gusto niya paniwalaan ang sinabi nito. Hindi niya alam na darating ang araw na titigan niya ang parehong bibig at magtatanong kung kailan eksaktong tumigil si Joaquin sa pagpili sa kanya. Lumipas pa ang 2 taon. Lumaki si Tala na masayahin, malikot at may kakayahang patawanin maging si Donna Pilar kapag hindi ito nakatingin. Si Abril naman ay unti-unting lumalakas, marunong nang magsalita ng maiikling pangungusap at sa tulong ni Stella ay nagsimulang mag-aral ulit sa bahay. Si Don Hilario, bagamat mahina, ay may sapat pang lakas para umupo sa veranda at bantayan ang paglalaro ng apo. Sa labas, maayos ang tingin. Sa loob, may maliliit ng tusok na hindi agad pinansin ni Stella. Una, napansin niyang may mga gamot ni Don Hilario na nadaragdagan o nababawasan kahit siya lang dapat ang may hawak. Ikalawa, may ilang gabing gising si Donna Pilar ng madaling araw, may kausap sa telepono sa dulo ng hallway. Ikatlo, biglang naging malapit si Mateo sa family lawyer na si Attorney Buan, isang lalaking palaging nakangiting tila may tinatagong dumi sa gilagid. At ikaapat, may mga sobre nang dumarating para kay Donna Pilar na wala man lang tatak ng sender. Nalulunod ka sa duda, sabi ni Joaquin isang gabi nang minsang binanggit iyon ni Stella. Hindi ako nagdududa ng walang dahilan. Pagod ka lang, si Papa, si Tala, si Abril lahat inaasikaso mo, baka kailangan mong magpahinga. Ang masakit, hindi niya agad itinuring na dismissal iyon. Inisip pa niyang baka tama nga ang asawa, kaya hindi niya nakita agad ang trapong isinasampay sa likod niya. Dumating si Celeste sa gitna ng Hulyo, ilang araw bago ang ika-70 kaarawan ni Donna Pilar. Malakas ang ulan,
Nasa kusina si Stella, nagpapakulo ng lugaw para kay Don Hilario nang umalingaw-ngaw ang gulong ng kotse sa bakuran at sunod ang nagkakagulong mga yabag. Paglabas niya, nakita niya si Joaquin na buhat ang isang babaeng duguan ang noo, puting-puti ang balat at nakapikit na parang bagong hango mula sa ilog. Sinundan ako ng jeep sa highway, mabilis na sabi ni Joaquin. May kotse sa gilid ng kalsada, wasak ang bumper. Siya lang ang laman, wala raw ID sa bag. Bigla siyang nagising sa ambulansiya at bago niya pa matapos, dahan-dahang dumilat ang babae. Tumitig ito kay Joaquin, humihingal at kumapit sa kuwelyo niya. Joaquin? Bulong nito. Ikaw ba iyan? Namutla si Donna Pilar. Celeste. Parang kumitid ang hangin sa sala. Tinignan ni Stella ang asawa. Nang makita niya ang gulat at nakaraan sa mga mata nito, doon niya unang naramdaman ang isang aninong papasok sa bahay. Ayon kay Celeste, huling malinaw niyang alaala ay ilang taon na ang nakalipas. Nagising daw siya sa isang maliit na klinika sa Lucena matapos ang aksidente, walang maalala kundi apelyidong Valderrama at pangalang Joaquin. Ang mga sumunod na buwan ay malabo. Kung sino-sino raw ang nag-alaga sa kanya, kung saan-saan siya dinala hanggang sa bigla raw siyang makatakas nang maalala ang daan papuntang Batangas. Sa pagitan ng hikbi at kalituhan, humihingi siya ng tubig at paulit-ulit na tinatanong si Joaquin kung bakit hindi siya sinundo. Hindi agad naniwala si Stella. May butas sa kwento, may arte sa timing, may sobrang linis sa pagkakahanay ng mga detalye. Pero nang sabihin ng doktor na posibleng retrograde amnesia ang kondisyon ni Celeste dahil sa trauma sa ulo, tila nabigyan ng lisensya ang lahat para limutin ang pakiramdam ni Stella. Dito muna siya, mariing sabi ni Donna Pilar. Hindi natin itatapon ang isang babaeng walang maalala. May ospital, may facility simula ni Stella, at ipapamigay natin siya sa kung sino-sino. Ganyan ba kita pinalaking maging asawa sa bahay na ito? Hindi siya pinalaki ng matanda. Pero sa harap ng mga katulong ni Joaquin at ni Don Hilario na mahina pa ring makapagsalita, tinutulan ni Stella ang kasalanang hindi naman niya kasalanan. Hindi ko sinasabing itapon siya. Sinasabi ko lang na may mas tamang lugar para sa taong may ganyang kondisyon. Takot ka lang, sabat ni Mateo habang sumisipsip ng kape, na maalala niya kung ano talaga kayo noon ni Kuya. Mateo, saway ni Joaquin. Huwag kang bastos, mariing sabi ni Stella. Ngunit gumanti ang bahay sa kanya ng katahimikan. At nang lingunin niya si Joaquin, ang nakita niya ay pagod na pag-aalinlangan, hindi depensa. Sa mga sumunod na linggo, ginawang sentro ng bahay si Celeste. Siya ang tinatanong kung okay ba ang sabaw. Siya ang binibigyan ng malambot na unan. Siya ang sinasabayan ni Joaquin sa check-up dahil ikaw naman sanay na sa ospital, Stella. Kapag nagpapanik attack si Celeste sa gabi at sumisigaw ng pangalan ni Joaquin, si Stella ang kusang bumabangon para tingnan si Tala habang ang asawa niya ay tumatakbo sa kabilang kuwarto. Kapag hindi makatulog si Abril dahil sa ingay, si Stella ang yayakap dito. At sa umaga, kapag may kasabay silang almusal, si Celeste ang ngingiting tila nahihiya. Pasensiya na kung pabigat ako, mahina nitong sasabihin. Hindi ko naman ginusto ang nangyari. Huwag mo nang isipin iyan, sagot naman ni Donna Pilar. Malambing na malambing, basta gumaling ka. Nandito ka sa pamilya mo. Pamilya mo. Laging ganoon. Para bang si Stella, sa kabila ng 7 taong pagpapagod sa bahay na iyon, ay maaaring ilagay sa labas ng pangungusap sa isang kisap mata. Si Tala ang unang napikon sa paraang bata. Isang hapon, nadatnan ni Stella ang anak na nakatayo sa pinto ng music room habang si Joaquin ay tinutugtugan si Celeste sa piano ng lumang awit. Bakit mo siya tinutugtugan niyan? Tanong ni Tala. Namimilog ang mata. Kaibigan ni Daddy yan noon, sagot ni Celeste, paawang nakangiti. Alam ko po na si Mama ang asawa ni Daddy. Natahimik ang buong silid. Si Joaquin ang unang umubo. Tala. Huwag bastos. Hindi ako bastos. Nanlaki ang mata ng bata.
saka sumugod palabas at diretso kay Stella. Mama, bakit siya laging nandito? Bakit si Daddy lagi sa kanya? Mula noon, hindi na maayos matulog si Tala. Tuwing maririnig niya ang boses ni Celeste sa pasilyo, kakapit siya sa saya ng nanay niya, at bawat hawak ng maliit na kamay na iyon ay parang paalala kay Stella na hindi na lang dangal niya ang nakataya, kundi ang payapang pagkabata ng anak niya. Mas lumala nang magsimula ang maliliit na insidente. Isang umaga, nawala ang inhaler ni Tala kahit maingat iyon nakalagay sa drawer. Hinalughog ni Stella ang buong silid nang halos di makapaghinga ang bata sa pag-ubo. Makalipas ang 10 minuto, nahanap ni Celeste ang inhaler sa ilalim ng upuan sa chapel. Baka nahulog. Nakangiting sabi nito, Tala never plays here. Malamig na sagot ni Stella. Hindi mo naman pwedeng akusahan ako. Wala akong inaakusahan. Sinabi ko lang ang totoo. Maya-maya, pinatawag siya ni Joaquin sa beranda. Pwede bang tigilan mo na iyon tono mong para bang may masama siyang ginagawa? May sakit ang tao. Masakit din sa anak mo ang halos hindi makahinga. Hindi mo mapapatunayan na may kinalaman si Celeste roon. Hindi ko rin kailangang patunayan ang nararamdaman ko para malaman mong may mali. Pumitik ang panga ni Joaquin. Bakit parang lahat na lang laban mo? At doon unang sumagot si Stella nang walang pag-iingat. Kasi lahat dito gusto akong maniwalang normal na may ibang babaeng inuuna ka sa loob ng bahay kung saan ako ang asawa mo. Napatitig si Joaquin sa kanya. Sa isang saglit, inakala ni Stella na yayakapin siya nito, hihingi ng tawad o sasabihing tama ka, aayusin ko. Pero ang sinabi nito ay, hindi ito tungkol sa pagtataksil. Huwag mong gawing marumi ang pagtulong ko sa taong nangangailangan. Tumaas ang baba ni Stella, pero sa loob niya ay parang may pumutok na ugat. Marumi na ito, Joaquin, hindi dahil sa sinabi ko, kundi dahil hinahayaan mong mantsahan ako sa sarili kong bahay. Hindi nagkaayos ang gabing iyon. Natulog si Joaquin sa study. At sa kabilang dulo ng pasilyo, narinig ni Stella ang mahinang pagtawa ni Celeste habang kausap si Donna Pilar. Napakabilis ng pagtigil nito nang dumaan siya, pero sapat na iyon para tumigas ang kutob niya. Naging pinakamalaking kakampi ni Stella ang taong pinakamaliit magsalita, si Abril. Isang gabi, nadatnan siya ni Stella sa ilalim ng hagdanan. Yakap ang sketchpad, nanginginig. Ano ang nangyari? Tumuro si Abril sa silid ni Donna Pilar, saka sa sarili niyang bibig, saka gumawa ng sign na parang may humihila ng zipper. Sa papel, mabilis siyang nagsulat. Narinig ko. Will. Sell. Mama P. Anong will? Nanginginig si Abril. Sinulat niyang muli. Huwag sabihin. Sa kabila ng takot, naintindihan agad ni Stella na may itinatago sa likod ng mga pinto. Nagsimula siyang magmasid ng tahimik. Hindi siya komprontasyon ng komprontasyon. Hindi siya nagsigaw. Sa halip, binalikan niya ang sarili niyang disiplina bilang midwife. Kapag may komplikasyon ang panganganak, hindi ka nagwawala. Naghahanap ka ng ugat ng pagdurugo. Sa araw ng ika-70 kaarawan ni Donna Pilar, nagpasya ang matanda na magkaroon ng handaan sa ancestral house. Dumating ang mga kamag-anak, mga kumpare, pari, at ilang donor ng kapilya. Isinusuot kay Stella ang tradisyonal na Filipiniana pero hindi siya pinaupo sa tabi ng asawa. Sa halip, pinakiusapan siya ni Donna Pilar na mas mabuting ikaw na sa kusina, ikaw ang pinakamagaling diyan. Humigpit ang panga niya pero pinili niyang huwag gumawa ng eksena sa harap ng mga bisita. Sa kusina, kasama niya si Belen at 2 helper. Sa sala, naririnig niya ang halakhakan ni Celeste na tila matagal nang nakabalik sa papel na gusto ng pamilya para sa kanya. Bandang 8:00, tinawag si Stella sa harap. Nakaupo si Don Hilario sa wheelchair, mahina ngunit gising. Si Joaquin ay nasa tabi ni Donna Pilar. At sa gitna, may hawak ang family lawyer na makapal na brown envelope. Dahil mahalaga ang pamilyang ito, ani Donna Pilar, napagpasyahan naming basahin ngayong gabi
ang huling habilin ni Don Hilario para wala ng kalituhan sa susunod. Napatayo si Stella. Bakit ngayon? Dahil bahay ito ng pamilya, matalim na sagot ng matanda at may mga bagay na hindi dapat napupunta sa maling kamay. Binuksan ni Attorney Buwan ang dokumento. Ayon dito, ang ancestral house, family chapel at lahat ng pamamahala sa lupain ay mapupunta kay Joaquin sa kondisyong mananatiling dalisay ang dangal at linya ng Valderrama at hindi maiimpluwensiyahan ng mga individual na pumasok sa pamilya para sa sariling pag-angat. Kapag nabigo raw si Joaquin sa kondisyong iyon, lilipat ang guardianship ng ancestral estate kay Celeste Santillan bilang pinagkakatiwalaang anak-anakan ni Dona Pilar hanggang makahanap ng karapat-dapat na tagapagmana. Bumigat ang bulungan. Namutla si Stella. Kalokohan iyan. Hindi ganyan magsalita si Don Hilario. Tinatawag mo bang sinungaling ang tatay ko? Sigaw ni Dona Pilar. Tinatatawag kong peke ang dokumentong hindi man lang alam ng asawa ko. Napatingin ang mga tao kay Joaquin, ngunit sa halip na tumayo sa tabi niya, napahawak ito sa sentido na tila pinipiga ng gulo. Stella, kalma lang, kalma? Napatawa si Stella ng tuyot. Pinapakitaan ako ng papel na malinaw na ginawa para itaboy ako, tapos kalma, ang dami mo nang hinihingi sa pamilyang ito, singit ni Mateo. Pag-alaga sa lolo, pagpapalaki kay Abril, pagpapalaki kay Tala, akala mo ikaw lang may ambag dito. Bago pa sumagot si Stella, nagsalita si Don Hilario sa paos na tinig. Hindi, iyan, lahat na palingon. Nanginginig ang kamay ng matanda, pilit itinuturo ang dokumento. Pero mabilis na lumapit si Nurse Liza, ang bagong private nurse na ipinilit ni Dona Pilar para raw makatulong kay Stella at pinainom siya ng gamot. Sa ilang segundo, nanghina ang leeg ng matanda at napapikit, pagod lang siya, sabi ni Liza. Nang sandaling iyon, alam na ni Stella, may mas malalim pa sa simpleng pananakot, may kontrol na nagaganap at hindi na ito aksidente. Pagkatapos ng handaan, hindi siya agad sumabog. Hinintay niyang makatulog si Tala, inayos ang kumot ni Abril at sa kanya hinarap si Joaquin sa study. Sa mesa ay nakalapag pa ang kopya ng will. Sabihin mo sa akin ngayon din kung naniwala ka sa papel na iyan. Tahimik si Joaquin. Hindi ko alam ang iisipin ko, pero alam mo ang pakiramdam mo, hindi ba? Naririnig mo kung paano ako kinutya sa harap ng lahat. Wala kang sinabi. Ang daming tao, Stella, si Papa. Huwag mong gamitin ang kalagayan ng tatay mo para takasan ang tanong ko. Tumayo si Joaquin. Ano bang gusto mong gawin ko? Sugurin ko si Mama. Sabihin kong sinungaling ang abogado. Hindi ganoon kasimple. Simple lang. Sabihin mo kung sino ang pinaniniwalaan mo at doon siya nabigo. Hindi dahil may sinabi si Joaquin, kundi dahil hindi ito sumagot agad. Sa katahimikan na iyon, narinig ni Stella ang pagguho ng isang bagay na 7 taon niyang inalagaan. Kinabukasan, kinausap niya si Belen sa kusina. May napapansin ka rin ba? Mabilis na napatingin ang katulong sa pinto. Ma'am, huwag po sana ninyong sabihin na sa akin nanggaling, pero si Nurse Liza po, ilang beses ko nang nakita na siya ang humahawak sa medicine cabinet kahit wala kayo. Tapos minsan po, madaling araw, may pinapasok siyang lalaki sa opisina ni Dona Pilar. Lawyer po yata. Anong oras? Mga 1:00. At mula roon, nagsimula ang lihim na investigasyon ni Stella sa loob ng bahay na dati niyang tinawag na tahanan. Hindi siya detective, pero marunong siyang mag-obserba, magtago ng ebidensiya at maghintay ng tamang sandali. Inutusan niya si Belen na huwag gagalawin ang basurahan ni Nurse Liza. Nakakuha siya roon ng punit na kahon ng sedative na hindi bahagi ng gamot ni Don Hilario. Hiniling niya kay Abril na iguhit ang nakita nitong ginagawa ni na Dona Pilar at Attorney Buwan. Sa loob ng 3 gabi, sunod-sunod na larawan ang inilabas ni Abril. Si Pilar, na may hawak na fountain pen, ang abogado na nakatungo sa dokumento,
si Celeste na nasa labas ng pinto at parang nagbabantay. Alam mo ba kung bakit hindi siya nagsasalita? Tanong minsan ni Stella kay Abril habang pinapainom ito ng gatas. Matagal bago sumagot ang dalagita. Takot kapag may sunog. Walang sunog dito. Meron, mahinang sabi ni Abril at namilog ang mga mata. Dito sa tiyan, napayakap si Stella sa kanya. At habang yakap ang dalagita, lalo niyang naunawaan kung bakit madali para sa pamilyang ito na manakot, sanay silang iurong ang katotohanan sa sulok hanggang matutong manahimik ang mga saksi. May mas malaking butas pang nadiskubre si Stella nang sundan niya si Celeste isang hapon. Nagpaalam ang babae na pupunta raw sa neurologist sa Lipa. Ngunit sa halip na klinika, bumaba ito sa isang maliit na apartment sa May Balete. Nagtago si Stella sa tapat ng sari-sari store at nakita niyang pumasok si Celeste sa unit na walang pag-aalinlangan, walang kahilo-hilo, walang alalay. Makalipas ang 20 minuto, narinig niya ang boses nito mula sa nakabukas na bintana. Ilang araw pa, Tito. Kapag nailabas na ang final will, aalis na rin ako riyan. Sigurado ka bang babayaran ka ni Donna Pilar? Sagot ng isang lalaki. Wala siyang choice. Tumigil ang hininga ni Stella. Wala nang amnesia sa tono ni Celeste. Walang pagkalito. Walang pagkaputol-putol ng alaala. Buo, malinaw at malamig. Pag-uwi niya, gusto niyang sugurin agad ang buong bahay. Gusto niyang ihampas kay Joaquin ang katotohanang pinagtanggol nito ang isang sinungaling. Pero nang makita niya si Tala na natutulog ng nakayakap sa lumang manika at si Abril na nag-aaral magbasa sa sala, pinili niyang lunukin muna ang apoy. Hindi pa iyon sapat. Kailangan niya ng patunay na hindi maitatanggi. Nagkaroon ng bagong yugto ng pagpapahirap si Donna Pilar ilang araw makalipas. Nilapitan siya ng matanda sa harap ng kapilya. Mas mabuti siguro kung umalis ka muna ng kusang loob habang may natitira ka pang hiya. Bakit? Para pagbalik ko, si Celeste na ang nakaupo sa pwesto ko? Pwesto? Natawa ng marahan si Donna Pilar. Anak, hindi ka umupo sa pwesto. Pinahiram ka lang. Napakagat si Stella sa loob ng pisngi para hindi sumigaw. Hindi ako upuan na pwedeng palitan. Hindi rin ikaw ang dugo ng pamilya ko. Hindi dugo ang nagpalakad ulit sa asawa mong akala mo mamamatay na. Hindi dugo ang nagtulak kay Abril na matutong magsalita. Hindi dugo ang nagpuyat sa anak mo gabi-gabi. Pero dugo ang binabasa sa apelyido, malamig na putol ng matanda at huli na para matuto ka pa. Umuwi si Joaquin sa eksaktong sandaling iyon at nadatnan silang magkatapat. Ano ang nangyayari? Tanungin mo ang nanay mo, sabi ni Stella. Sanay ka namang hindi tanungin ang totoo. Sa gabing iyon, si Tala naman ang biktima. Habang naglalaro sa itaas ng hagdan, biglang nadulas ang bata at muntik bumagsak kung hindi siya naagapan ni Stella. Pag-iyak ni Tala, mabilis na tumuro si Celeste sa nakabiting alampay sa hagdan. Hindi ba kay Stella iyan? Baka siya ang nag-iwan. Nandito sa akin ang alampay ko buong hapon. Mariing sabi ni Stella. Baka kapareho lang. Hindi ako tanga. Pero galit ka, mahina at tila nasasaktang tugon ni Celeste. Lahat na lang masama sa tingin mo. At muli, si Joaquin ang nasa gitna, nakatingin sa nanginginig na anak, sa umiiyak na si Celeste, sa umiinit na si Stella. Tama na, sabi niya, pare-pareho lang tayong pagod. Hindi pare-pareho, sagot ni Stella, halos pumutok. Hindi pare-pareho dahil ako ang pinapagmukhang baliw sa bahay na ito. Sa unang pagkakataon, sumabog din si Joaquin. Paano kita kakampihan kung kahit konting awa wala ka na para sa taong may sakit? At sa harap ng hagdan, sa harap ni Tala at Abril, si Stella ay tila sinuntok ng katotohanang mas madali para sa asawa niyang maniwala sa anyo ng kahinaan kaysa sa totoo niyang pinagdadaanan. Hindi niya sinagot. Kinuha niya si Tala at umakyat. Kinabukasan, bumisita si Father Joel, ang paring malapit kay Don Hilario. Habang iniinom nito ang tsaa sa kusina, ibinulalas ni Stella
ang lahat ng hindi niya masabi sa kahit sino. Hindi nag-comment agad ang pari. Tinitigan lang siya ng matagal bago nagsalita. Minsan, kapag masyadong maraming nagsisinungaling sa loob ng bahay, ang unang nawawala ay timing ng katotohanan. Hindi sapat na totoo ka. Dapat marunong ka ring pumili kung kailan ito ihaharap. Paano kung kapag hinintay ko pa, huli na? Kung galit ang magtutulak sa iyo, matatalo ka kahit tama ka. Ano ang gusto ninyong gawin ko? Magtiis? Hindi. Maghanda. Maghanda. Iyon ang ginawa niya. Sa tulong ni Belen at Abril, nagkaroon siya ng 3 mahalagang bagay sa loob ng 2 linggo. Isang audio recording ng usapan ni na Celeste at attorney. Buwan sa likod ng garahe tungkol sa bayad na kulang pa. Isang litrato ni Nurse Liza na nagpapalit ng lalagyan ng gamot ni Don Hilario at isang lumang kahon mula sa aparador ng patriarka na nakatago sa ilalim ng altar ng kapilya. Sa kahon na iyon, may lumang cassette tape, isang maliit na rosaryo at isang sobre na may sulat kamay ni Don Hilario para kay Stella kapag may nagsimulang mag-agwan sa loob na bahay na ito. Nanginginig ang kamay ni Stella nang buksan ang sobre. Isa itong maikling liham. Ayon kay Don Hilario, matagal na niyang alam ang ugali ni Dona Pilar kapag usapan na ang pamana, dangal at kontrol. Isinulat niya roon na may isa siyang kasalanang hindi niya maamin ng harapan. May anak siyang babae sa labas, ipinanganak bago pa pinanganak si Mateo at ipinaubaya sa isang kumbento sa Lukban kapalit ng pananahimik. Ang pangalan ng bata, Celestina Rosario. Kung sakaling bumalik daw ang nakaraan at may magpakilalang Celeste sa bahay, nakikiusap siyang hanapin ang katibayan sa lumang baptismal registry ng kumbentong Santa Brigida. Sa dulo ng liham, nakasulat, "Huwag hayaang gamitin ang mga kasalanan ko para wasakin ang walang kasalanan." Nanlamig si Stella, Celeste, Hilario's daughter. Ibig sabihin, kapatid ni Joaquin sa ama. Ibig sabihin, alam man o hindi ni Dona Pilar, may isang kasuklam-suklam na laro sa loob ng bahay kung saan ginagamit niya ang sariling bunga ng pagtataksil ng asawa para gibain ang manugang niyang ayaw niya. Hindi agad siya makapaniwala. Pero nang tingnan niya ang rosaryo sa kahon, kaparehong-kapareho iyon ng rosaryong laging hawak ni Celeste mula nang dumating ito. Ang nasa cassette tape naman ay mas matindi. Sa nanginginig ngunit malinaw pang boses ni Don Hilario, naroon ang pagtatapat niyang siya mismo ang nagpagawa ng tunay na huling habilin. Ang ancestral house at chapel ay hindi para sa pinakamayaman, hindi para sa dugong dalisay, kundi sa sinumang mag-aalaga kay Abril hanggang makatapos at sa sinumang hindi gagamitin ang kapilya para manira ng kapwa. Kung buhay pa ako kapag narinig mo ito, ibig sabihin duwag ako, sabi ng matanda sa tape. Kung patay na ako, patawarin mo ako, Stella. Ikaw ang pinili kong makakaintindi. Napaupo si Stella sa sahig ng kapilya. Umiyak siya ng tahimik. Hindi dahil sa pamana, kundi dahil sa bigat ng katotohanang ibinagsak ng matandang minsan lang siyang tinawag sa pangalan, pero kita pala ang buong pagkatao niya. Doon siya nakita ni Abril. Walang sabi-sabi, umupo ang dalagita sa tabi niya at hinawakan ang kamay niya. Alam mo? Mahina niyang tanong. Tumango si Stella. Natakot ako. Ako rin. Pero ayoko. Namanalo sila. Napatingin si Stella sa kanya. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, malinaw ang buong pangungusap ni Abril at doon niya naisip. Ito na ang oras. Pinili ni Dona Pilar ang araw ng fiesta ng patron sa pamilya para isagawa ang tunay niyang putok. Magtitipon ang lahat para sa misa sa kapilya, kasunod ang pananghalian sa bulwagan. Doon natin tatapusin ang kalituhan, sabi ng matanda kay Joaquin habang naririnig sila ni Belen sa pasilyo para sa kapayapaan ng lahat. Ang ibig sabihin pala ng kapayapaan ay pagpapatalsik. Iyon ang eksenang bumungad sa unang talata ng kuwentong ito, ang mesa sa bulwagan, ang mga papel ng annulment, ang pagyakap ni Celeste kay Joaquin,
na parang siya ang nawalang kabiyak, ang sigaw ni Abril at ang pagbukas ng pinto ng opisina ni Don Hilario nang magdilim ang ilaw, pero ang hindi nakita ng mga bisita ay ang mga minutong humantong doon. Bago pa man pumasok ang mga kamag-anak, maaga nang gumising si Stella. Isinukbit niya ang voice recorder sa loob ng kanyang saya. Ipinatago niya kay Belen ang lumang kaset at liham sa ilalim ng altar. Pinakiusapan niya si Father Joel na manatili hanggang matapos ang programa at pinakiusapan niya si Abril ng isang mabigat na pabor. Kapag dumating ang sandali at natakot ka, hawakan mo lang ako. Hindi kita pababayaan. Tumango si Abril, bagamat namumuti ang mga knuckle nito sa takot. Pagdating ng tanghali, nagsimula ang bitag. Sa harap ng pamilya, ipinakalat ni Donna Pilar na para raw sa kaayusan, dapat pansamantalang umalis si Stella at si Tala sa bahay dahil lumalala raw ang kondisyon ni Celeste kapag nakikita siya. Sumingit si Celeste na may luha. Ayokong maging dahilan ng gulo, pero kapag nakikita ko siya, parang may masamang ginawa siya sa akin noon. Hindi ko maipaliwanag. Diyos ko, bulalas ng isa sa mga tiya. Baka may suppressed memory. Sapat na, sabi ni Stella. Wala na kayong ibang alam kundi gumawa ng kwentong ako ang kontrabida. Doon ibinagsak ni Joaquin ang mga papel. Hindi iyon galing sa kanya. Alam niyang hindi. Pero sa paghawak nito sa dokumento, para na ring hinayaan nitong gamitin siya. Pirmahan mo na lang muna, sabi nito, ng paos. Narinig mo ba ang sarili mo? Tanong ni Stella. Ako ang asawa mo, at ako ang naiipit sa pagitan ninyong lahat. Hindi ka naiipit, pumutok ang tinig ni Stella. Namimili ka. 10 taon na akong namimili para sa pamilyang ito, at 7 taon akong pinipiling, huwag magreklamo para sa iyo. Nang sandaling iyon bumaba si Celeste at niyakap si Joaquin. Humiyaw si Tala, sumigaw si Abril. Nagdilim ang ilaw dahil binunot ni Mateo ang extension sa maling oras habang naghahanap ng mic. At sa kadilimang iyon, maririnig ang mahina ngunit malinaw na boses ni Don Hilario mula sa opisina. Hindi siya multo, hindi rin himala. Sa utos ni Stella, pinatugtog ni Belen ang kaset sa lumang tape recorder ng patriarka na nakakabit sa speaker ng bulwagan. Kung naririnig ninyo ito, sabi ng boses ng matanda, may kasinungalingang naglalakad sa loob ng bahay ko. Natigilan ang lahat. Ang huling habilin ko ay hindi ang anumang papel na ipapakita sa inyo ni Pilar o ng kahit sinong abogado. Ang bahay na ito ay para sa mga marunong magpakumbaba, hindi sa mga gutom sa pangalan. At kung bumalik man si Celestina Rosario sa bahay na ito, hindi siya kalaban. Dugo ko siya, anak ko siya. Napakapit si Joaquin sa upuan. Si Donna Pilar ay tila nasampal sa harap ng buong angkan. Si Celeste na may napaatras, nanginginig ang labi. Sunod na inabot ni Father Joel ang sobre sa harap ng lahat. Binasa niya ang liham, ang bulwagan ay napuno ng hingal, bulungan, at halos hindi makapaniwalang paglingon. Ibig sabihin, bulong ni Mateo. Ibig sabihin, kapatid siya ni Kuya? Umalingaw-ngaw ang tasang nabitawan ni isang tiya. Si Celeste ay namutla na parang nawalan ng buto. Hindi totoo iyan. Hindi sinabi sa akin ni Tito Buwan. Hindi sinabi sa akin ni Donna Pilar. Anong hindi sinabi? Matalim na tanong ni Stella. Na ginamit ka niya o na hindi ka totoong amnesiac? Tila nawalan ng hangin si Celeste. At doon, sa harap ng lahat, pumutok ang pinakamatagal na pagtatanghal. Oo! Sigaw niya, nanginginig. Wala akong amnesia, pero hindi ko alam na anak niya ako. Akala ko, ward lang ako ng kumbento na tinulungan ni Donna Pilar. Sabi niya, babayaran niya ang lahat ng utang ng tiyuhin ko kung gagawin ko ito. Sabi niya, kailangan lang iligtas ang bahay mula sa babaeng kumokontrol sa pamilya. Sabi niya. Napahagulgol siya. Sabi niya, mahal ako ni Joaquin noon at dapat ibalik ko lang ang nawala.
parang pinilas ang hangin sa bulwagan. Napalingon si Joaquin sa ina, nanlalaki ang mata. Tumaas ang baba ni Donna Pilar kahit nanginginig ang kamay niya. Kung hindi ako kikilos, lulubog sa putik ang apelyido natin dahil sa babaeng ito. Babaeng ito, sigaw ni Joaquin. Si Stella ang bumuhay sa bahay na ito. At ginamit mo ang nabulunan siya sa mismong katotohanan. Ginamit mo ang anak ni Papa para sirain kami. Ako ang niloko ng tatay mo. Sigaw din ng matanda, matagal nang kinikimkim ang puot. Ako ang ipinahiya. Ako ang iniwang mag-ayos ng lahat habang nagtatago siya sa kapilya at sa limos ng mga pari. Kung ako ang magiging halimaw para hindi maagaw sa akin ang bahay na ito, so be it. Sa sobrang galit at hiya, sinugod ni Attorney Buan ang mesa para agawin ang liham. Ngunit mabilis na hinawakan ni Mateo ang braso nito. Huwag kang gagalaw, hindi na siya ang dating pasaring ng pasaring. Sa unang pagkakataon, may laman ang tindig niya. Nagulo ang bulwagan. May umiiyak, may nag-aaway, may tumatawag sa labas para sa pulis. Si Nurse Liza ay dahan-dahang tumakas sa likod pero hinarang ni Belen at ng dalawang driver. At sa gitna ng lahat, si Stella ay nakatayo lang, hawak ang kamay ni Tala at ni Abril. Hindi siya sumisigaw, hindi siya nagpupumiglas, dahil sa wakas, ang katotohanan na mismo ang gumagawa ng ingay para sa kanya. Akala niya matatapos doon. Hindi pa pala. Sa gitna ng komosyon, bumagsak si Donna Pilar. Hindi dramatikong eksena. Walang sigaw na atake. Isang simpleng pagkabigla, pamumutla at biglang panghihina. Siya mismo ang sumalo kay Pilar bago tumama ang ulo sa sahig. Si Joaquin ay nakatulala pa rin. Si Celeste ay halos mawalan ng ulirat at si Mateo ay abala kay Attorney Buan. Si Stella pa rin ang kumilos. Tawag ambulansiya. Ngayon din, habang isinasakay si Pilar, hawak-hawak ng matanda ang pulsuhan niya. Huwag mo akong iwan. Bulong nito, hindi na utos, hindi na yabang, hubad na takot lamang. Tinignan siya ni Stella. Sa loob ng ilang segundo, pwede niya sanang bitawan ang kamay na iyon at sabihing wala ka ng karapatan humingi ng kahit ano. Pero hindi niya ginawa. Hindi dahil mabait siya, kundi dahil pagod na siyang hayaang diktahan ng galit ng ibang tao ang pagkatao niya. Sa ospital, lumabas ang mas marami pang dumi. Umamin si Nurse Liza na utos ni Donna Pilar na pahinain si Don Hilario sa pamamagitan ng maling dosing para hindi ito makapagsalita ng tuloy-tuloy at hindi makagawa ng bagong public statement. Umamin si Attorney Buan na peke ang will at ilang buwan na silang may drafts. At si Celeste, matapos ang matinding breakdown, ang nagsabi ng pinakamasakit na detalye, may planong ipaanul ang kasal ni Stella at Joaquin. Pagkatapos ay ipalabas na si Celeste ang natatanging moral companion ng pamilya para makontrol ni Donna Pilar ang guardianship kay Abril at ang Chapel Trust. Hindi ko alam na may ganoong planong kasal, umiiyak na sabi ni Celeste kay Stella sa ospital corridor. Hindi ko alam na magkapatid kayo sa ama. Sinabi ko na gagawin ko lang ang acting amnesia at paunti-unting pagbabalik ng alaala. Ayaw ko na nang lumala pero tinakot niya ako. May utang ang tiyuhin ko. Ako lang ang meron siya. Matagal siyang tinitigan ni Stella. Galit ako sa iyo. Tumango si Celeste. Dapat lang, pero mas galit ako sa sarili kong pinayagan kong sirain ninyo ang isip ko. Hindi sumagot si Celeste. Humagulgol lang siya at yumuko. Si Joaquin naman ay parang naubusan ng buto. Sa waiting area, umupo siya sa tabi ni Stella ngunit hindi makatingin. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Sa totoo, sagot niya. Sa unang beses, sa buong gulong ito, na hindi mo iiwasan ang totoo. Pinabayaan kita. Hindi. Pinili mo silang bigyan ng benepisyo ng duda habang ako ang hinihingan mo ng pasensiya. Napapikit si Joaquin. Tama ka. Hindi sapat ang tama ako. Alam ko. At doon sila unang nagsalita na wala ng mga tao. Wala ng lumang bahay na pinakikinggan ang bawat tono.
Doon niya nakita ang tunay na bigat sa mukha ng asawa niya. Hindi lang hiya, kundi pagkamuhi sa sarili. Ngunit hindi iyon agad nagpagaan sa dibdib ni Stella. Kapag matagal kang ginawang mag-isa, hindi mo maibabalik agad ang tiwala sa simpleng pagsisisi. Makaraan ang 2 linggo, namatay si Don Hilario sa tulog. Hindi dahil sa lason, hindi dahil sa drama. Pagod na raw talaga ang puso. Bago siya mawala, nakahingi pa siya ng pagkakataong makausap si Stella. Sa paos na boses, sinabi lang niya, "Patawarin mo ang kahinaan ko." Hinawakan niya ang kamay ng matanda at tumango, "Patawarin ninyo rin ako kung huli ko nang naitanggol ang bahay ninyo." Umiling si Hilario. "Hindi bahay," sabi nito. "Sila." At tumingin kay Abril at Tala sa pintuan. Pagkatapos noon, hindi na ito nagising. Ang lamay ang naging susunod na entablado ng pamilya. Sa Filipino melodrama, bihira ang kapayapaan sa burol. Doon naglalabasan ang mana, tampo, hiya, at mga lihim na matagal ng kinikimkim. Sa burol ni Don Hilario, dumating ang mga kamag-anak na hindi nagpakita noong may sakit siya, pero naroon agad para marinig kung kanino mapupunta ang lupa. Nandoon din ang mga madre mula sa Santa Brigida, at isa sa kanila ang nagdala ng lumang record book na nagpapatunay na si Celestina Rosario nga ang batang iniwan sa kumbento sa petsang tugma sa liham. Walang makapagsalita nang ipakita iyon. Si Celeste mismo ang halos hindi makahinga. Ibig sabihin, buong buhay ko. Alam niya, tinutukoy si Donna Pilar. "Hindi namin alam kung kailan niya natuklasan," sabi ng madre. Pero ilang beses siyang nagpadala ng donation sa kumbento. Laging may bilin na huwag nang alamin ng bata ang pinanggalingan. Pagkasabi noon, tila may ikalawang hampas na bumagsak sa buong angkan. Hindi lang si Stella ang ginamit, pati si Celeste na kahit may kasalanan sa mga pagsisinungaling, ay naging laruan ng puot ng matandang babae sa sariling asawa. Si Joaquin ay lumayo sa ina. Si Mateo ay unang beses na hindi nito pinagsilbihan sa ospital. At si Abril, sa tabi ni Stella, ay buong lamig na nagsabi sa unang buo niyang pangungusap sa harap ng pamilya. Hindi dugo ang sukatan ng pamilya. Ugali, parang napahinto ang burol. Lumingon lahat sa kanya. Umiyak si Belen. Maging si Father Joel ay napangiti. At si Stella, sa gitna ng amoy ng kandila at kape, ay muntik nang gumuho sa yabang at lambot na magkahalo. Ang batang ilang taon niyang iningatan ang siyang nagsalita ng pinakabuod ng lahat. Akala ng lahat pagkatapos ng libing ay dahan-dahang luluwag ang unos, pero may natitira pang isang kagat, ang ahas. Sa araw na babasahin na sana ang tunay na will ni Don Hilario, nawala si Tala. Isang sandali lang. Nasa bakuran siya kasama si Belen, pinapaliguan ang tuta ng kapitbahay. Sumigaw ang bata dahil may tumawag daw sa gate at magpapakita ng bagong lobo. Paglingon ni Belen, matapos isampay ang tuwalya, wala na si Tala, natigilan ang buong bahay. Si Stella ang unang sumugod palabas. Si Joaquin ay nag-ikot sa paligid. Si Mateo ay tumawag sa barangay. At si Abril, nanginginig ngunit buo ang isip, nagsulat sa papel, "Kotse ni Buwan." Sa telepono ni Joaquin dumating ang tawag. "Kung gusto ninyong makita ng buhay ang bata, ibigay ninyo ang kaset, ang liham, at lagdaan ninyo ang affidavit na peke ang lahat ng sinabi ni Celeste." Boses iyon ni Attorney Buwan. Namutla si Joaquin. Si Stella na may hindi na umiyak. Nanigas siya. "Nasaan ang anak ko?" May tawa sa kabilang linya. "Malapit lang. Huwag kayong maglaro ng pulis. Alam ninyong mabilis akong magdesisyon." Doon muling nagkabuhol ang lahat. Gusto ni Joaquin tumawag agad sa pulis. Gusto ni Mateo sugurin ang abogado. Gusto ni Celeste sumama dahil alam daw niya ang mga posibleng taguan ng tiyuhin niya. At si Stella? Gusto niyang punitin ang mundo hanggang maibalik ang anak niya. Pero muli niyang pinili ang paghahanda sa halip na histerya. Hindi siya aalis ng probinsiya, mariin niyang sabi. May gusto siyang makuha. Ibig sabihin, kailangan niya pa ring makipagpalit. Sa tulong ni Celeste,
Natunton nila ang isang lumang rest house ng Santillan sa may Taal Lakeside. Bago sila umalis, hinarap ni Stella ang babae. Kung may isa ka pang kasinungalingan, dito ka nahihinto. Umiling si Celeste, basang-basa ng luha. Pagkatapos ng lahat, wala na rin naman akong natitira para itago. Sa rest house, nagtagpo ang mga bigat ng nakaraan. Si Attorney Buan, lasing sa desperasyon, ay hawak si Tala sa isang silid na may nakasarang bintana. Nakatape ang bibig ng bata, pero mulat na mulat ang mata sa takot. Nakakalat sa mesa ang mga papeles, resibo ng donations ni Donna Pilar at ilang pirma na tiyak na ibabaon sana niya sa mga natitira pang kasinungalingan. Huli na ang lahat. Sigaw niya nang makita si Joaquin sa pinto. Kapag bumagsak si Donna Pilar, bakit ako ang sasalo ng lahat? Ako ang naglinis sa dumi ng pamilyang ito sa loob ng 20 taon. Bitawan mo ang bata, mariing sabi ni Stella, lumalapit ng dahan-dahan. Bakit? Para ikaw ang maging santa? Natawa siya ng baliw. Alam mo ba kung ilang beses kitang pwedeng ipatumba noon pa? Kung hindi ka lang pinapahaba ni Donna Pilar para mas masarap sirain. Sa likod, si Celeste ang unti-unting umikot sa may kusina. Si Joaquin ang kumausap para i-distract ang abogado. Si Mateo at Barangay Tanod ay nasa labas na, naghihintay ng signal. Ngunit si Tala, sa takot, biglang napasigaw sa likod ng tape. Pumutok ang tensyon. Hinila ni Buan ang bata. Kumilos si Stella nang wala ng takot. Kinuha niya ang mabigat na lampara at inihampas sa mesa na bigla ang abogado. Sa parehong sandali, si Celeste ay sumugod at kinagat ang kamay nito. Nabitiwan si Tala. Tumakbo ang bata diretso sa ina. Pumasok ang mga tanod, nagkagulo sa sahig, at si Joaquin, sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ay hindi nagdalawang isip kung sino ang uunahin. Niyakap niya sina Tala at Stella nang sabay at pinagsalikop ang katawan nila sa sarili niya, parang gustong hadlangan ang buong mundo. Pagkatapos ng gabing iyon, tuluyang bumagsak si Attorney Buan. Nadamay si Nurse Liza at si Donna Pilar, na noon ay nagpapagaling pa sa ospital, ay pinangalanan sa mga affidavit at testimonya. Hindi siya agad nakulong dahil sa kalagayan niya, ngunit nawalan siya ng kontrol sa lahat ng legal na bagay sa pamilya. Ang tunay na will ni Don Hilario ay binasa sa wakas. Ang bahay at chapel ay ilalagay sa isang family trust na pamamahalaan ng 3 tao si Abril kapag tumuntong sa tamang edad. Si Joaquin bilang tagapag-ingat ng istruktura at si Stella bilang panghabambuhay na head trustee ng family welfare, lalo na para sa mga batang maiiwan o maaabuso sa loob ng pamilya. Hindi mana ang ibinigay kay Stella. Responsibilidad, at iyon ang mas mabigat. Nakakatawa, sabi ni Mateo matapos basahin ang huling linya, ang babaeng ayaw ni Mama ang pinakatinrust ni Papa. Hindi nakakatawa, sagot ni Abril, tuwid ang tingin, narapat. Ngunit kahit malinaw na ang papel, hindi ibig sabihing malinaw na ang puso. Hindi agad bumalik si Stella sa silid nilang mag-asawa. Lumipat muna siya sa lumang guest room kasama si Tala. Tinulungan niya si Abril sa therapy, inayos ang trust, hinarap ang media na nakasinghot ng iskandalo, at tahimik na tinulungan si Celeste na ilipat sa isang maliit na apartment malapit sa kumbento. Hindi sila naging magkaibigan agad. Malayo roon. Ngunit isang hapon, habang nag-aayos sila ng mga lumang gamit ni Don Hilario, nag-abot si Celeste ng isang kahon kay Stella. Nandoon ang rosaryong lagi nitong hawak at isang maliit na papel. Hindi ko kayang isuot ulit, sabi ni Celeste. Sa tuwing hahawakan ko, naaalala ko kung paano ako pumayag maging ibang tao kapalit ng perang hindi rin naman napunta sa akin. Ayokong humingi ng kapatawaran araw-araw. Nakakapagod din iyon para sa iyo. Pero gusto kong malaman mo, kapag kailangan mo ng saksi, ng testigo o ng taong magsasabing mali ako noon, nandito ako. Matagal bago sumagot si Stella. Hindi ko alam kung mapapatawad kita ng buo. Hindi ko rin inaasahan. Pero
Ayokong maging katulad ng pamilyang gumamit sa atin pareho. Tumango si Celeste at doon sila unang umiyak nang hindi magkalaban. Si Joaquin ang pinaka nahirapang ayusin ang lamat. Hindi dahil wala siyang pagsisisi, kundi dahil araw-araw niya itong nakikita sa mata ng asawa at anak niya. Kapag lalapit siya kay Tala, minsan yayakap ang bata pero tatanungin din, hindi mo na po ba kami iiwan pag may umiyak na iba? Kapag magtatangkang hawakan niya ang kamay ni Stella sa hapag, magalang naman nitong iaabot ang pitsel imbes na kamay. Walang sigaw, walang drama. Mas masakit dahil ang bawat distansiya ay tahimik. Isang gabi, nadatnan siya ni Stella sa chapel. Wala itong ilaw kundi kandila sa altar. Nakatayo si Joaquin sa harap, hawak ang sariling wedding ring. Akala ko matagal ko nang alam ang ibig sabihin ng maging haligi. Sabi nito nang hindi lumilingon. Maling-mali pala ako. Akala ko pagiging haligi ang pananatiling kalmado habang gumuho ang lahat. Hindi ko naisip na minsan ang pagiging haligi ay ang pagpili ng isang tao ng malinaw kahit may magalit. Hindi sumagot si Stella. Hihingi sana ako ng isa pang pagkakataon, pero hindi ko alam kung may karapatan pa akong humingi. Kaya ito na lang, hindi ko isusuot ulit ang singsing na ito hanggat hindi mo nararamdaman na ligtas ka uli sa piling ko, kahit abutin pa ng taon. Huminga ng malalim si Stella. Hindi lang ako ang nasaktan, Joaquin. Si Tala, si Abril, maging si Celeste. Nangyari ang lahat dahil ilang beses mong pinili ang katahimusan kaysa katotohanan. Tama ka, at hindi ako babalik sa dati. Kahit patawarin kita, hindi na magiging dati. Handa akong tanggapin iyon. Doon niya unang nakita ang lalaki sa harap niya na hindi na nagtatanggol sa sarili. Hindi pa pagmamahal ang bumalik sa sandaling iyon, ngunit may munting biyak sa yelo. Samantala, si Donna Pilar ay inilipat sa isang rehabilitation facility sa Tagaytay. Hindi na siya makalakad ng maayos. Malinaw pa rin ang isip, ngunit pagod na ang katawan. Ilang beses siyang humiling na makita si Stella. Ilang linggo siyang tumanggi. Hanggang isang araw, si Abril mismo ang nag-abot ng maliit na note. Puntahan mo. Para sa iyo. Hindi para sa kanya. Nagpunta siya. Sa silid na amoy gamot at antiseptic, unang beses niyang nakita ang matandang wala ang pulbos ng yabang. Nakaupo si Donna Pilar sa wheelchair, manipis na ang buhok, nanginginig ang kamay. Nang makita siya, hindi agad nagsalita. Matagal lang na tumitig, para bang sinusukat kung anong uri ng babae ang pinili niyang wasakin at bakit siya ang natalo. Masaya ka na ba? Paus, na tanong ng matanda. Hindi, sagot ni Stella. Hindi saya ang tawag sa pagligtas sa sarili ko. Napapikit si Pilar. Galit ako sa asawa ko, sa pagtataksil niya, sa kahihiyang nilunok ko taon-taon. Nang makita kong mas pinakikinggan ka ng lahat sa bahay, naaalala ko ang lahat ng pagkakataong ako ang walang kontrol. Ikaw ang pinakamadaling saktan. Hindi ako suntok na pwedeng saluhin ng puot mo. Alam ko na ngayon, late na. Hindi iyon eksenang malasine na biglang naging mabait ang matanda. Hindi siya humingi ng himalang kapatawaran. Ang nangyari lang, sa dulo ng usapan, sinabi niya ang isang bagay na hindi inasahan ni Stella. Iyon kuwintas ng nanay mo na kinuha ko noon sa kahon mo sa unang taon mo rito. Nasa aparador ko pa rin. Hindi ko na ibalik dahil bawat araw na nakikita ko iyon, naaalala kong mas mababa ka sa paningin ko. Ngayon, gusto kong makita mo kung gaano kababa ang inabot ko. Ipinakuha niya kay Mateo ang maliit na kahon. Nang buksan ni Stella iyon, naroon ang lumang silver pendant ng kanyang ina na matagal niyang hinanap at inakalang nawala sa biyahe. Hindi siya umiyak agad. Humawak lang siya sa pirasong iyon na parang hinawakan muli ang pinanggalingan niya. Hindi para kay Pilar, kundi para sa sarili niyang ilang taong naniwalang wala nang babalik mula sa mga kinuhang bahagi ng buhay niya. Mabagal ang paggaling ng mga sugat na hindi mo nakikita sa X-ray. Inabot ng buwan, bago muling marinig ni Stella si Abril na tumawa nang walang pagpigil. Inabot din ng buwan bago natutong dumaan si Joaquin sa kusina
nang hindi natatakot kung may karapatan ba siyang humalik sa noo ng asawa. Ngunit may mga bagong ritual na naitayo mula sa guho. Tuwing linggo, sabay-sabay na silang nagkakape sa likod bahay si Stella, si Tala, si Abril, si Mateo na unti-unting natutong maging kapaki-pakinabang at hindi puro pasaring. At minsan si Joaquin kapag maaga itong nakakauwi mula sa restoration project. Si Celeste, paminsan-minsan, ay dumarating para dalhin ang mga embroidery supplies ni Abril o sumama sa therapy session nito. Hindi na siya nakaayos na parang laging may entablado. Simple na lang. Minsan nga, nakapila siya sa bakery sa bayan nang walang nakakilala. Mas payapa pala kapag hindi mo kailangang gampanan ang kahit anong role, sabi niya, minsang nakaupo sa veranda. Try mo minsan ang talagang payapa, sagot ni Mateo. Iyon walang kasamang paghingi ng tawad kada 5 minuto. Napatawa si Celeste sa gitna ng hiya. At sa unang pagkakataon, tumawa rin si Stella kasama nila. Ngunit ang tunay na pagsubok sa pagtatapos ay dumating nang magdesisyon si Stella na i-renovate ang lumang bahagi ng ancestral house at gawing Women and Child Recovery Wing para sa trust ni Don Hilario. Hindi charitable facade, totoong space para sa mga babaeng tinakwil, sinaktan o pinatahimik sa loob ng sariling pamilya. Hindi ko kayang manirahan lang sa bahay na ito na parang walang nangyari, sabi niya sa board. Kung mananatili ito, kailangan may bagong saysay, may tumutol, may mga kamag-anak na nangiwi sa ideyang papasukin ang mga estrangherang may problema sa lupa ng mga Valderrama. Ngunit tumayo si Abril sa harap nila, suot ang simpleng dress at hawak ang sarili niyang speech notes. Hindi na siya nauutal noon. Kung ayaw ninyo ng estranghera sa bahay na ito, dapat noon pa ninyo sinabi, dahil ang pinakatunay na pamilya sa akin dito ay hindi galing sa dugo. Tahimik ang buong board. At sa likod, nakita ni Stella si Joaquin na nakangiti ng may halong paghanga at sakit-sakit na hindi siya ang unang natakbuhan ng batang minsan niyang pinangakuang poprotektahan. Noong araw ng blessing ng bagong wing, dinala ni Joaquin si Tala sa harap ng maliit na plaka. Kanino po ito? Tanong ng bata. Binasa ni Stella ang nakaukit. Liwanag wing para sa MGA, hindi na napagbigyan ng tahanan pero hindi na uulit. Bakit liwanag? Tanong ni Tala. Dahan-dahang lumapit si Abril at hinawakan ang balikat ng pinsan. Dahil may mga batang tulad mo, sabi niya, na kahit takot, marunong pa ring maging ilaw. Nagningning ang mata ni Tala at niyakap ang dalagita. Sa gilid, tahimik na tumulo ang luha ni Joaquin. Nakita iyon ni Stella. Hindi niya pinunasan. Hindi rin niya tinalikuran. Sa huli, walang perpektong fairy tale. Hindi nagbalik sa dati sina Stella at Joaquin sa isang malaking yakap lang. Dumaan sila sa counseling. Dumaan sa mga araw na ayaw pa rin ni Stella na mahawakan. Dumaan sa mga gabing si Tala ay sa gitna natutulog para sigurado raw siyang nandoon pareho ang magulang niya. Dumaan sa mga umagang si Joaquin ay mag-iiwan lang ng mainit na pandesal sa pinto at aalis ng hindi nangungulit. At unti-unti, sa pamamagitan ng gawa at hindi pangako, may mga pirasong bumalik. 1 taon matapos mamatay si Don Hilario, sa mismong kapilyang unang pinagtagpuan nila, natagpuan ni Joaquin si Stella na nag-aayos ng kandila. Pwede bang tumulong? Tanong niya. Marunong ka na ba? Balik niya. May bahagyang biro sa tinig. Natuto na akong huwag galawin ang hindi ko alam. Napangiti si Stella. Maliit lang, pero totoo. Inabot niya ang kahon ng kandila. Habang pareho silang nakaluhod sa gilid ng altar, biglang dumating si Tala, hingal na hingal. Mama, Daddy, sinabi ni Ate Abril na family picture raw. Ngayon din? Tanong ni Joaquin. Oo. At sabi ni Tito Mateo, pag hindi kayo bumilis, pangit kayo sa kuha. Natawa si Stella, isang tunog na ilang buwan ding bihirang marinig ni Joaquin mula sa kanya. Tumayo siya at kusang inabot ang kamay ng asawa para tulungang makatayo ito mula sa pagkakaluhod. Bahagyang napahinto si Joaquin sa simpleng hawak na iyon. Hindi iyon kapatawaran ng buong buo.
hindi pa rin pagbabalik sa dati. Pero malinaw na hindi na rin iyon puro abo. Sa harap ng bahay, pumwesto sila sa ilalim ng lumang akasya. Nasa gitna si Tala, katabi si Abril. Nasa dulo si Mateo, na pilit pinapahaba ang leeg para hindi raw siya tabingan. Nandoon din si Celeste, bahagyang nasa gilid, handang umurong kung hindi siya gusto sa frame. Ngunit si Stella mismo ang tumawag, "Dito ka, parte ka ng kuwento, gusto mo man o hindi." Napatitig si Celeste sa kadahan-dahang lumapit. Sa mismong segundo, bago pinindot ni Belen ang kamera, bumulong si Tala. "Smile kayo. Ha? Ayoko ng picture na parang may away." Napatingin sina Stella at Joaquin sa isa't isa. Marami pa ring hindi perpekto. May mga sugat na mananatiling peklat. May mga taong hindi na maibabalik ang dating anyo. Ngunit sa gitna ng lahat, may isang bagay na napatunayan ni Stella. Hindi niya kailangang maging halimaw para manalo. Hindi niya kailangang gumaya sa kalupitan ng mga sumubok sumira sa kanya. Ang pinakaepektibong ganti ay hindi ang pagbagsak ng kalaban sa paa niya, kundi ang muling pagbuo ng tahanang hindi na kayang pasukin ng parehong kasinungalingan. Pagkapindot ng kamera, sumigaw si Mateo, "Isa pa," nakapikit si Kuya. "Ako na naman?" Reklamo ni Joaquin. Sanay ka namang hindi nakatingin sa tama, sabat ni Abril ng tuyo. At sa wakas ay nagtawanan silang lahat, pati si Stella. Gabi na nang mahiga si Tala at matulog nang hindi humihingi ng ilaw. Sa balkonaheng tanaw ang kapilya, magkatabing nakaupo sina Stella at Joaquin. Walang pilitang pag-uusap, tanging hangin at mga kuliglig. Makalipas ang mahabang katahimikan, nagsalita si Joaquin. "Salamat sa hindi mo pagpayag na tuluyan akong maging duwag. Hindi ako nanatili para iligtas ka," sagot ni Stella. "Nanatili ako para iligtas ang sarili ko, si Tala, si Abril, at ang bahay na muntik nang maging kulungan. Alam ko, pero..." Huminga siya ng malalim. Mas madali pala talagang maghilom kapag may taong handang aminin araw-araw na siya ang dahilan ng sugat. Napapikit si Joaquin at tumango. "Habang buhay kong aaminin kung kailangan, hindi habang buhay na aamin. Habang buhay, nababawi. Mas kaya ko iyon." Hindi siya sumagot agad. Sa halip, ipinatong niya ang ulo sa balikat nito marahan lang, saglit lang, pero sapat para marinig ng gabi na may puwang na ulit para sa pag-asa. Sa silid niya sa rehabilitation facility, si Donna Pilar ay nakatanggap ng kopya ng larawang kuha sa ilalim ng akasya. Walang sulat, walang paliwanag, tanging larawan ng pamilyang hindi niya nagawang wasakin. Matagal niya iyon tinitigan bago ibinaba sa kandungan at umiyak ng tahimik, hindi dahil may babalik pa, kundi dahil sa wakas ay malinaw na sa kanya ang pinakamasakit na katotohanan. Ang kontrol na ipinaglaban niya buong buhay ay siya ring sumira sa lahat ng gusto niyang manatili sa kanya. At sa dating silid ni Don Hilario, ngayon ay opisina ng trust, inilagay ni Stella sa loob ng drawer ang lumang wedding ring ni Joaquin, ang rosaryong ibinalik ni Celeste at ang pendant ng kanyang ina, hindi bilang mga tropeo ng pinagdaanan, kundi bilang mga paalala na may mga bagay na kapag nasira, hindi na ibinabalik sa dating hugis, pero maaari pa ring maging banal ang bagong anyo. Kung may natutunan ang buong angkan sa trahedyang iyon, ito iyon, ang pamilya ay hindi nasusukat sa apelyido, sa mana, o sa dami ng kandilang kayang sindihan sa sariling kapilya. Nasusukat ito sa taong pipiliing manindigan kapag mas madaling manahimik. Sa taong lalaban para sa katotohanan kahit siya ang magmukhang masama sa una. At sa taong marunong tumigil sa siklo ng poot kahit may sapat siyang dahilan para gumanti. Hindi nakalimot si Stella. Hindi rin niya kailanman iibigin ang sakit na dinaanan niya. Pero natutunan niyang hawakan ang nakaraan nang hindi ito hinahayaang hawakan ang leeg niya. Kapag dumaraan siya ngayon sa mahabang pasilyo ng ancestral house at naririnig ang tawanan nina Tala at Abril, ang boses ni Belen sa kusina, ang reklamo ni Mateo, ang mahinang pagkatok ni Joaquin bago pumasok sa opisina, at minsan ang mahiyain ngunit totoo nang halakhak ni Celeste sa hardin,
Alam niyang tama ang pinili niyang wakas, hindi pagsunog sa bahay, kundi pagbubukas ng pinto. Sapagkat may mga tahanang inililigtas, hindi sa pagbabalik sa dati, kundi sa pagtangging hayaang maulit pa ang dati. At sa bawat babaeng dumarating sa liwanag wing na nanginginig, may pasa sa braso, may batang hawak sa kamay, o simpleng may sugat na walang nakakaalam, iisa ang unang sinasabi ni Stella sa kanila habang inaabutan ng tubig: hindi ka baliw, hindi ka pabigat, at hindi ka huli para magsimulang pumili ng sarili mo. Sa bawat pagkakataong iyon, naaalala niya ang babaeng minsang tumayo sa gitna ng bulwagan, pinapirma sa papel na magtatanggal sana sa kanya sa sariling buhay. At sa bawat pagkakataong iyon, tahimik niyang pinapatunayan sa sarili na walang anumang kasinungalingan. Gaano man kalaki ang bahay na kinukubli nito, ang makakatalo sa babaeng marunong nang tumingin sa salamin at sabihing, sapat na, dito na matatapos. Mula sa beranda, tinawag siya ni Tala. Mama, tingnan mo, nakapagsulat na si Ate Abril nang hindi nagbubura, at si Tito Mateo, sigaw ni Mateo mula sa ibaba, nakapagluto ng itlog na hindi sunog. Milagro, tawa ni Belen. Lumakad si Stella papasok sa liwanag ng bahay. Sa likod niya, sumunod si Joaquin nang hindi nauuna, hindi humahabol, kundi kasabay, at sa simpleng tunog ng mga yabag na iyon, naroon ang wakas na pinakamarangal sa lahat, hindi maningning, hindi perpekto, hindi mapagkunwari kundi totoo.